Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa na kung saan mas marami ang nanonood sa akin sa labas ng bansa. Ako ay magla-live ngayon. Ito may connection ito sa nalalapit o hearing ni Digong Duterte sa Lunes, alas 5 sa Philippine Time. Magla-live din ako sa Lunes at ang gagawin ko, ipresenta ko sa inyo ang hearing ng confirmation ng charges. At the same time, ipaliwanag ko sa inyo kung anong nangyayari. Doon magkaalam-alaman kung may ebidensya ba talaga o wala. Ngayon, sa aking part, nagiging exciting sa aking part kasi gusto ko makita kung anong ebidensya ang ipipresenta ng prosecution. Pag sinabi kong prosecution, yan po yung Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Hindi yung fiscal kagaya sa atin dito sa Pilipinas. Ha? Iba yon. Ito prosecution. Tapos yung prosecution nila doon ay may obligasyon. Hindi kagaya sa Pilipinas na mga prosecutor ay mga tarantado sa Pilipinas eh. Sa tagal ng karanasan ko bilang pagdepensa ng mga akusado, maraming tarantado ng mga fiscal. Hindi ko nababanggitin yan kung bakit. Pero sa Philippine setting, may tinatawag kasi paring saldi dyan. Alam mo, sa Philippine setting po, may tinatawag kapag ang fiscal ay magpepresenta ng ebidensya laban sa akusado, tinatago niya ang mga ebidensya na pabor sa akusado. Pwede ba yun? Sa ICC, bawal. Very clear, binabanggit sa ICC na kung merong ebidensya na pabor, sa tingin ninyo ay pabor kay Digong Duterte, ilahad ninyo at nasa depensa naman yan kung tatanggapin nila ang ebidensya na tinatawag exculpatory. So, ngayon, maraming na-identify na exculpatory si Attorney Kaufman. At sa pinakahuli, itong umaabot sa mahigit 398 plus. Ano ang halimbawa ng mga ebidensya na maaaring mag-acquit kay Digong Duterte? Okay, para malaman natin, alamin muna natin kung anong kaso hinahain laban sa kanya. Ang kasong hinahain laban sa kanya po ay siya po ay utak ng pagpapatay ng mga adik at tulak. At yung isang count naman ay utak sa pagpapatay ng mga tao dun sa Davao nang siya ay mayor pa. At ang pangatlong count, 3 counts ay yung pagpapatay sa tinatawag na high value target. So sinasama dito sa tingin ko lang hindi ko naman alam. Sa tingin ko lang kasi kinukonsidera na high value target yung mayor ng Tanawan dati na si Antonio Halili. So ngayon, ang tawag niya sa mga malaking tao ay HBT. At naalala ko rin na yung chief of staff ni Mayor Halili ay hinuli din sa isang hotel ng mga pulis. Nakita ko nag-viral yun. Pero anyway, ini-imagine ko lang na sa third count, isa sa mga kaso na ipipresenta yung kay Antonio Halili. So ngayon, ano ba yung ebidensya na makapabor kay Duterte? Number 1, ay yung Kian de los Santos na kaso. Ano ba meron kay Kian de los Santos? Kay Kian de los Santos kasi po, ay nakasuhan ang mga pulis na involved at nasintensyahan at inaffirm pa ng Supreme Court ang pagka-sentensya sa 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos. So, bakit ko nasabi na exculpatory o pabor kay Duterte? Tingnan mo naman, ang akusasyon sa kanya ay siya ay mastermind at pangalawang elemento ng crime ay kailangan bumuo daw si Duterte ng sistema o di kaya policy na it's a national policy during his time na papatay sa mga war on drug victims, sa mga barangay level na tinatawag na natukhang, tapos sa mga high value targets, at saka sa Davao City. So, ibig sabihin, papatunayan nila na mayroong pulisiya na ganun nga ang kalakaran. So, ngayon, paano mapatunayan na kalakaran ay ganun kung ang nangyari kay Kian de los Santos ay nasintensyahan? So, mag-create ngayon ng doubt in favor of Duterte. Ano pa bang iba na kagaya niyan?
Merong iba kagaya niyang mga ebidensya na pinapakita sa investigation na nag-investigate naman talaga ang mga pulis at yung prosecution sa Pilipinas nung panahon na yon, nung nangyayari. Ibig sabihin, kung may effort na pinapakita ang mga authority sa panahon ni Duterte sa pag-imbestiga sa mga namatay, ay maaring gagamitin ni Duterte na depensa para patunayan na hindi ko kinukonsinti ang pagpatay. Kasi ito nga, nag-iimbestiga. So yan po, mga 398 evidence ang pinipresenta ni Duterte na exculpatory or evidence that could help him as an innocent person in the accusation against him. So, pangatlo, na sasabi ko kung bakit medyo malabo ang kaso laban kay Duterte. Kasi pag sinabi mong utak ka, dapat ipresenta mo rin ang mga gunman. Ang problema hanggang ngayon, wala silang pinesenta gunman. So, how can you now prove na nag-exist yung mga patay? Ang tawag namin yan ay corpus delicti. There must be a body of the crime. Pag sinabi mo body of the crime, ipakita mo ang katibayan na tao namatay at ang pagkapatay at ang cause ng death ay yung pagpatay. So, yan ang body of the crime. Crime of murder ang pinag-usapan natin. So, ngayon, dahil hindi lang simpleng crime of murder ito, may dagdag na elemento pa na crime against humanity. So, para magiging crimes against humanity, ay dapat sistema pagpatay, karumal-dumal ang pagpatay, at massive ang killing. At kailangan ipatunayan na polisiya yun sa panahon ni Duterte. So, can they prove it? Well, it's another story. But before we dwell into that, sa ngayon ay limitado lamang ang diskusyon ko sa pag-aresto kay Duterte noong March 11, 2025. So, bago ko sasabihin kung ano yung mga binabanggit ko rito sa title ko na bawal isuko si Digong sa batas ng Senado, nagre-refer po ako kung ano ang batas na ginawa ng Senado sa panahon na ginawa itong tinatawag na International Human Rights Law na ngayon ay tinatagurian na Republic Act 9851. Particular ang Section 17 dyan. Mamaya, maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng surrender kasi sinuko ni Duterte, ni BBM si Duterte. So ngayon, balik tayo dito sa anong nangyari. Okay. Noong March, bago mag-March 7, nandoon si Duterte sa Hong Kong. Naalala nyo yun? Nagsalita siya sa mga OFW sa Hong Kong. So, tinanggap siya ng mga taga-Hong Kong na mga OFWs. Ang dami na doon. Pumunta sila sa isang mall. Doon sila nag-speech. O di kasi isang event na lugar, nag-speech pa si Duterte doon. Pagtapos nag-umuwi si Duterte, March 11 sa Pilipinas, ay sinalubong siya ni Nicolas Torre, ni General Torre. Kasama si General Romel Marbil. At kasama dyan yung nagpapakilala na siya ang representante ng Interpol, ng International Police na si Marcus Lacanilaw. Kasama din dyan, nandun din si John Vic Remulla. Nakasama rin dyan si Gibo Teodoro na Secretary ng National Defense. Kasama din dyan si Eduardo Anyo na National Security Advisor ni BBM. Pero sa panahon ni Duterte, siya po ang umupo na Secretary ng Interior and Local Government sa loob ng 6 na taon. So kung tutuusin mo kung ganon, ay nagtatraidor pala si Eduardo Anyo sa amo niya. At pwede ko rin sabihin ng traidor si Gibo Teodoro kay Duterte. Bakit? Kasi sa panahon ni Duterte, ang asawa ni Gibo Teodoro ay ambassador, in-appoint ni Duterte na ambassador. Ngayon, sino pang ibang kasama doon? Si BBM mismo, inamin nila na si BBM kasama sa pag-meeting sa pag-aresto kay Duterte. So ngayon, binabanggit ko lang yung panahon na yan, March 11 inaresto. Bakit? Takbo tayo ngayon sa March 24, 2025. Base po sa ebidensya na presenta sana sa articles or complaint for impeachment na sinampa ni Congressman Antonio Tino, ni Congresswoman Attorney Rene Luis Cu, at saka ni Congresswoman Sara Ilago,
ay napapaloob diyan yung accusation lab na i-impeach si BBM sapagkat sa involvement niya sa flood control projects. Ang isa sa mga ebidensya nila ni Tino ay yung affidavit ni Adrian Bersamin na apo ni Lucas Bersamin na taga-Abra. Si Lucas Bersamin ay nung time na yon executive secretary. Tapos yung apo naman niya na si Adrian ay USEC siya sa PLLO. Ibig sabihin, Presidential Legislative Liaison Office, na kung may kailangan si BBM na komunikasyon o trabaho na may kinalaman sa House of Representatives at saka sa Senate, si Adrian Bersamin ang hepe dyan. Siya mag-asikaso niyan. Tapos, doon sa affidavit ni Adrian Bersamin, nakasaad sa kanyang sariling affidavit na nilagdaan niya at notaryado na noong March 24 ay kinuha niya ang 7+ billion mula sa kay Taguib Ulaybar na nung panahon na ayusik naman siya sa Department of Education ni Sani Angara. So ngayon, dinelever ayon kay Senator Ping Lacson sa kanyang salita doon sa Senate plenary, sinabi niya habang nagdidebate sila patungkol sa national budget sa 2026 budget, ay siningit niya yung kwento kung bakit natanggal. In-explain niya kung bakit natanggal si Lucas Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Kasi daw, sa affidavit naman ni Roberto Bernardo at nag-usap sila na USEC ni Roberto Bernardo na alam ko po yun, yung kwento na pag-deliver. Yung kay sinabi ni Saldico na nagpasigit ng 50 billion at another 50 billion si BBM sa Bicameral Conference Committee. Sabi ni Roberto Bernardo, according to Senator Lacson, ay siya nga nag-asikaso yun, i-deliver niya yung 8 billion doon sa kay Taguib Ulaybar para i-deliver din kay BBM. Yun ang nangyari. Ngayon si Taguib Ulaybar ay dineliver sa Diamond Hotel, isinakay sa isang armored carrier ng mga bangko ang 8 billion. Tapos si Adrian Bersamin naman ay madala din. Biro mo sila mismo nag-drive, walang driver na kasama. Sila mismo nag-drive. Nag-drive din siya papasok sa parking underground ng Diamond Hotel at nagpalitan sila. Yung armored carrier ni Taguib Ulaybar ay kinuha ni dinrive palabas ni Adrian Bersamin at nag-text siya kay BBM, "Boss, ayos na." Ang sagot ni BBM sa kanyang cellphone number na may umpisa sa 0918 ay sabi niya, V, good. Ang ibig sabihin ng V, good, very good. So ngayon, iyon ang pinresenta ni Lacson na nangyari. So, tapos sabay sabi si Lacson, yung totoo yung sinasabi ni Saldico na 100 billion na pinasingit kuno ni BBM sa level ng Bicameral Conference Committee. Pero ang totoo yun, itong sabi ni version ni Lacson ang totoo yun, ang may utak nun si Bersamin. At saka sila ni Pangandaman. Kaya tinanggal si Bersamin. Akalain mo, meron pala tayong isang executive secretary, ang tapang-tapang ng executive secretary natin, na kaya niya palang yariin si BBM. Ang presidente niya, kaya niya yariin at dumidiskarte niya sarili, pinalusot yung budget sa kanya mapunta kasi si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera. Tapos, pero according to Tino, ito po maliban dito sa affidavit na may kasamang screenshot ng cellphone ni BBM at saka ni Bersamin, meron pang video na ginawa si Bersamin kagaya kay Saldico na kung saan inilatag niya, nilarawan niya at dinitalye niya kung paano ang relasyon nila ni BBM bilang bagman. So bilang PLLO ay bagman siya talaga sa totoong buhay, bagman siya ni BBM. Yan ang kinikwento niya. So dahil dyan ay March 24, 2025 po nangyari yan. So, kailan inaresto si Duterte? March 11, 2025. Ibig mo sabihin yung 8 billion pinambayad sa ICC? Well, hindi natin alam, pero pwedeng mangyari.
Next, proceed tayo. Ngayon, ang ginawa nila, inaresto nila at hindi nila dinaan sa korte na lokal. Ang pinakamalapit na korte mula sa Villamor Air Base ay yung Pasay Regional Trial Court. Pwede nilang idaan dun sa Pasay Regional Trial Court. Pero hindi dinaan ni Nicolas Torre. Kasi siyang sinugo, siya yung actual na nag-implement. So ano ngayon ang nangyari? Tinanong pa siya ni Attorney Dilgra, bakit hindi mo ipapatupad ang nakasaad na Article 59 sa Rome Statute? Inaaresto niyo si Duterte sa ilalim ng Rome Statute sa Article 58. So ngayon kung maaresto niyo, nakasaad sa Article 59 na yung estado o bansa na nakaaresto sa isang akusado sa ICC ay dapat isuko niyo muna doon sa korte ng bansa kung sinong bansa nag-aresto. Hindi nila ginawa. So ngayon, sa madalit sabi, mag-alas 12 ng madaling araw ay inilipad na ng eroplano si Duterte papunta ron sa Diheg. At ang sumama sa kanya ay si Marcos Lacanilaw. Okay, nandun na, na-turnover na, balik tayo ngayon dito. May tanong ngayon. Kinabukasan, naalala ko yun. Tinanong si Remulla, kasi Department of Justice Secretary siya noon. Ano naman yun? Bakit nyo pinalipad ka agad? Hindi ba lang nyo dinaan sa korte ayon sa sugo ng Article 59 ng Rome Statute? Sabi naman ni Remulla, Justice Secretary ako eh. Yung sinasabi sa Article 59 are bring the arrested person to the judicial authority of the local state that arrested the person. Sabi niya, ako naman yun. Ako na yung judicial authority. Dumaan sa akin yun. Ako naman yung justice secretary. Napahiya siya sa mga abogado. Sinaway siya. Hindi po kayo. Justice secretary lamang kayo. Piskal lamang kayo. Hepe lamang kayo ng piskal. Hindi ka pwede sabihin mo na korte ka. Korte po ang tinutukoy sa judicial authority. Well, kinabukasan, siguro nag-meeting-meeting sila. Anong palusot natin dito? So, nakaisip sila ng palusot. Yung ginagamit na nila ngayon ay Section 17 ng Republic Act 9851. Pag-usapan natin ito ngayon. Yung Republic Act 9851 ay bago ito naging Republic Act, may dinaanan itong proseso. Gumawa ng batas ang House of Representatives ng kanilang version. Na-aprobahan nila sa third and final reading nila. Gumawa rin ang Senado ng kanilang batas na ng ganung batas din at pumasa sa third and final reading. So ngayon, nagkaiba ang bersyon ng Senado at ng House of Representatives. Ngayon, pag banggain mo, hindi na nagkatugma-tugma. So kaya nabuo yung tinatawag na Bicameral Conference Committee kung saan ang representante ng House ay dadalo at yung equal number of representatives from the Senate ay dadalo din. At pag-usapan na paano nila pagsiguin yung nagkakaiba-ibang bersyon ng batas na yun. Dito na ngayon. Sa batas ng Senado, nakalagay, pwedeng isuko basta ang akusado ay citizen ng ibang bansa, hindi citizen ng Pilipinas. At kailangan ang kaso na crime against humanity ay nangyari sa ibang bansa at hindi nangyari sa Pilipinas. Ngayon, binago ito pagdating sa Bicameral Conference Committee na bago at ang final version niya, yun na nga yung itong tinatawag na Republic Act 9851. Kung saan hindi klaro. Ang sinasabi lang, kung ayaw ng Pilipinas, lilitisin at husgahan yung isang akusado sa sala na either genocide, war crimes, o crimes against humanity, ay pwedeng isuko ng Pilipinas sa ibang bansa. Magparaya na lang Pilipinas. At kung magparaya ang Pilipinas, ang Philippine authorities ay pwede nilang, ang salitang ginamit, may surrender the accused or the suspect to another country or to an international tribunal pursuant to extradition and treaty or extradition agreements or treaties. So ngayon, if any, nakalagay if any. So ngayon, meron ba sa panahon na yon na tribunal? Dahil umalis na ang Pilipinas noong March 16, 2018 at naging final ito ng March 17, 2019, hindi na tayo kasapi ng International Tribunal na tinatawag sa pangalan International Criminal Court. So ibig sabihin, wala
So kung wala kang pagsusukuan. Hindi mo pwede isurrender si Digong. Tingin naman tayo sa extradition treaty. Kasi ang kaisipan ng karamihang abogado, kapag extradition, ang pinag-usapan natin ay yung warrant of arrest ng ibang bansa, hindi ng tribunal. Yan sinasabi nila. So ngayon, yan ang pinaliwanag nila ni Rimulya. Ngayon, butata na naman siya sa maraming mga experts din sa batas. Hindi nga pala pwede. Ngayon, may bagong palusot sila. Hindi. Dinaan naman namin sa Interpol eh. Dinaan doon sa International Police ang pagpasuko. Kumbaga, ang Interpol, pinaraan nila na ang Interpol nakatanggap ng warrant of arrest galing sa ICC at the request ng Interpol, ang Philippine government, na arestuhin si Duterte. Yan ang pinalabas. At totoo naman na ganun ang nangyari. So ngayon, ginustify nila gan. Finally, ang final stand nila ay dahil sa request ng Interpol ay inaresto si Duterte at isinuko sa dihig. Ngayon, manatili pa rin ang tanong, legal ba yan? Okay, bago yan, paano yan magiging legal? Ang tawag ko dyan, illegal. Bakit? Unang rason ko ay walang sinumang tao na pwede mo basta-basta arestuhin lang at isuko kung walang justification. Ano bang mga justification? Yung natural na justifications na makikita mo sa Section 5, Rule 113 ng Rules of Court ay nagsasabi, pwedeng umaresto basta nahuli na gumagawa ng krimen. Actual. Caught in the act. Tawagin niya kuminsan. Pangalawang sitwasyon, kung kapangyayari pa lang ng krimen at mayroong mainit na paghahabol or hot pursuit at sa base sa sirkumstansya na alam ng pulis na maghuhuli, ay wala siyang may rason siya magsabihin sa kanyang neutral na isipan na walang ibang gumawa ng krimen kundi yung taong aarestuhin. Pangatlong sitwasyon sa Rule 113 Section 5 ay kung ang arestuhing tao ay takas sa bilangguan. Sa tatlong ito, wala dyan ang kategorya ni Duterte sa panahon na yun. Kasi si Duterte walang ginawang krimen, kalalabas lang ng eroplano, sinalubong senator. So walang krimen, so hindi mag-apply yung batas na yun. So walang justification for arrest sa panahon na yun. Ano na naman? Ang isang justification for arrest ay kung may warrant of arrest galing sa sariling korte natin. Nakasaad po yan sa Section 2, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi na walang warrant of arrest na maaring mailabas maliban na lamang kung may probable cause na personal na sinabi na inalam ng ating judge at base naman sa kanyang pagsusuri sa complainant at sa mga testigo ng complainant at titingnan doon dapat nakabanggit kung saan ang partikular na lugar at saka at kung ano ang partikular na bagay o tao na huhulihin o kukunin. Yan ang nakalagay dyan. O sa English pa, warrant of arrest shall not issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Yan ang nakalagay. So, ibig sabihin, dalawang probeso ng ating Constitution. Ang unang probeso ay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. So, si Duterte ay hindi mo siya pwedeng patayin kasi life eh. O di arestuhin kasi liberty. O di pagkakunan o kumpiskay ng property. Ito yun sa property kung walang proseso ng batas. So that time, kung pag-usapan natin lokal na batas, wala pong na present that time or existing that time na maaring i-considera na ipoproseso si Duterte para bago siya hulihin. In other words, hindi mo pwedeng hulihin ng kagad dahil sa huli sakto kasi wala nangyari ganun. So, ibig sabihin dyan ang ano na lang natin ang consideration kung lokal ang pagtingin, lokal sa Pilipinas, wala kang pwedeng arestuhin na tao kung walang ginawang kasalanan. So ano ngayon ang justification nila? Dito na ngayon, pinasok na naman ni Rimulya ang justification niya. Ayun pala, Interpol. Okay. Ganun Interpol ginamit nila kasi red notice daw. Kinuha nila si Duterte at sinuko. At si Marcos Lacanilaw na representative ng Interpol sa Pilipinas, siya nagdala at nagsuko ng actual kay Duterte doon sa dihig. Yan ang nangyari. Ngayon ang tanong, pwede ba yan?
Pero bago ko i-discuss itong sinasabi ko na version ng batas na ginagamit nila na 9851 na nanggaling sa Senado, ay sasabihin ko muna anong meron sa Interpol. Sa Interpol po, pag binasa mo ang Constitution, may sariling Constitution ng Interpol. Nagsasabi na pwede, ang gagawin lamang nila ay mag-request, ipadala warrant of arrest ng isang bansa to another state at may request lang kung pwede arestuhin nyo ang tao. Pero hindi obligado ang bansa na pinadalhan kung arestuhin o hindi. Pero may nakasaad din sa Interpol na kung aaresto, halimbawa sakasakaling magdidesisyon ang bansang pinadalhan ng red notice, kung arestuhin man nila ang taong hinire-request na hulihin, ay kailangan iproseso na sa inyong sariling batas sa inyong bansa. Ganon. Ibig sabihin, pag ipinaghambing mo ang Section 59 ng Rome Statute at yung Interpol, pare-pareho sila na nag-obliga sa bansang aaresto na idaan nyo sa sarili ninyong korte. Hindi nila dinaan. So, ibig sabihin, dyan foul na sila ni Remulla. So, next. Ang nangyari naman, pag tinignan mo ay ang eksaktong salita, may surrender. Pag sabihin may surrender, Tagalogin natin ang may surrender, pwedeng isuko. Pag sinabi mo pwedeng isuko, mamimili ngayon si BBM, kasama niya mga tauhan niya, na magdidesisyon, mamimili sila, arestuhin o hindi arestuhin. Diba? Kasi the only way na maisuko mo, arestuhin mo muna si Duterte. So may surrender eh. So ibig sabihin, kapag pumasok na may choice, pwede bang sabihin, kara-karaka, pipiliin ng arestuhin yan. Yan ang gusto ko. Pwede ba yan? Pwede magyari. Kasi discretionary, pumapasok kapag binigyan mo ang isang opisyal. Galing sa batas, kapag binigyan mo ng option, ang tawag dyan, discretion. So may tinatawag na grave abuse of discretion. So kung abusuhin ni BBM sa pamamagitan ng pag-utos na pag-aresto, ay may grave abuse of discretion na siya at tatawagin na ngayon ng Supreme Court yan na null and bisa sa batas ang pag-aresto. So ngayon, kung sakasakaling dapat ang tamang ginawa ni BBM para walang abuso sa kanyang kapangyarihan sa pagpili, ay dapat ang ginawa niya, inalam niya muna with prudence and diligence kung ano ang mga napapalibot na mga issue sa bagay na yan kung magdidesisyon siya na arestuhin at isuko. So, pag nag-diligent siya, titingnan niya, ano makikita niya? Makikita ng due process sa Section 1 ng Article 3 ng Constitution. So, ay, ma-call kayo ng attention niya, ay dapat wala may due process. Makikita niya pa rin ang Section 2 na sabi, ay kailangan pa na may local judge. So, there it comes. Kahit wala yung Interpol na batas at wala yung ICC na batas sa Rome Statute na Article 59, mapipilitan pa rin siya sa batas ng Pilipinas, sa Konstitusyon ng Pilipinas na idaan sa ating korte na hindi niya ginawa. In other words, ginawa nila na pinansuko. In other words, illegal arrest. So kung illegal arrest ang nangyari at hindi na nakabalik, ang mangyari, serious illegal detention. Ang tanong, ICC naman nag-detain. Ang sagot na naman, kayo naman ang nagsuko sa ICC. So, kayo ang mananagot kung bakit hindi na makalabas, hindi na makauwi si Duterte. Ganun po ang nangyari. So, ibig sabihin, wrong from the very beginning at walang rason sila para sabihin na legal ang pag-aresto at pagsuko. Next, titingnan natin. Pinag-aralan ko po yung batas. Paano ito naging batas? Bago naging batas, sinasabi ko kanina, dadaan muna sa pag-uusap ng mga senador at pag-uusap ng mga congressmen. Sa pag-uusap ng mga senador, bumuo sila ng batas na tinatawag na Senate Bill 669. Nakalimutan ko number. Anyway, ang final version ng Senate, ipakita ko sa inyo, wala pong nakalagay na may surrender ang Pilipino. Kundi nakalagay, pwedeng isuko ng Pilipinas ang accused sa either crime against humanity, genocide, war crimes, kung hindi siya Pilipino. At kung, dalawang kondisyon, at kung nangyari ang krimen sa ibang bansa. So ito, ipakita ko ngayon ang Senate version.
At saka isa pa, mamaya ko nabanggitin. Ipakita ko muna ang Senate version. Ito po yung sa third and final reading na batas ng Senate version at ang nag-sponsor nito at ang committee na nag-endorse ito ay pinangunguluhan ni Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino. Si Ninoy ang committee chairman. So ito nakalagay sa Universal Jurisdiction and Courts. Ito yung final version. Nakalagay, basahin natin, dandahan. Section 17, Universal Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction. Pag sinabi the state, Pilipinas. So sabihin natin, the Philippines shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of the crimes defined and penalized in this statute. Pag sinabi statute, batas. Including Philippine forces on peacekeeping, combat, or similar missions abroad, no matter where these crimes occurred, even if they took place in the territory of another state, involved suspects or victims who are not nationals or residents of the state or pose no direct threat to the state's own particular security and interest. Yan ang lawak ng saklaw ng ating jurisdiction. Ibig sabihin, kahit sino, kahit saan ginawa ang krimen, ang mga akusado ay pwedeng isusumite sa ating bansa at iyan ay pwedeng litisin ng kahit anong regional trial court natin. Next, however, next paragraph, in any of the later cases, among others, if the crimes took place in the territory of another state, kung ang crime ay nangyari sa ibang bansa at ang involved suspects or victims who are not nationals or residents of the state, kung hindi nakatira sa Pilipinas o hindi siya Pilipino, or pose no direct threat to the state's on particular security o di kaya hindi man lamang makakasira sa ating national interest, the relevant Philippine national authorities, yung mga authorities natin, mga police, NBI, PDEA, kung ano pang pwede nag-aresto, may dispense ay hindi na mag-imbestiga, mag-prosecute ng tao ngayon sa ilalim ng batas na ito. At in lieu thereof, ibig sabihin, kapalit nito, may transfer. Na thereof, transfer, actually, utos transfer, walang may. Ibig sabihin nito ay obligado na i-transfer ang suspect o ang akusado sa Pilipinas doon sa international court. Kung meron man, if any, or to another state, so ibang bansa, na sila na mag-prosecute o mag-hatol sa taong sinasabi dito due to some link with that state. So walang sinasabi dito. Tingnan natin ngayon, walang sinasabi dito na may surrender, na isuko mo Pilipino. O ito po sinasabi naman sa ating final version of the law. Ito na ang final version of the law natin. Okay, papakita ko sa inyo para makita ninyo. Ito. RA 9851. Ito ya, Section 17. Sinasabi sa final na version ng batas, jurisdiction, the state, itong Philippines, shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime, defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed. Kahit saan man nangyari, may jurisdiction o may kapangyarihan ang ating RTC na maglilitis at maghahatol sa kung sino mang akusado na gumawa ng krimen na tinatag na crimes against humanity, genocide, at war crimes. By the way, ano ba genocide? Ang genocide po ay pagkakasala laban sa tribo. Tapos ito naman ang war crimes. Ang war crimes ay kung halimbawa may away sa gitna ng Philippine National Police o Philippine Army, kalaban ng National Police and NPA, New People's Army, at kung sumusuko na ang member ng NPA, bawal patayin. At kung may nasugatang NPA, bawal hindi dalhin sa ospital. So, obligado ang sundalo na bitbitin papuntang ospital kung may nakasalabuha man sa kanilang inkwentro na NPA member na nasugatan. Yan ang sinasabi ng war crimes. So anyway, may jurisdiction ang Pilipinas. Ito may kondisyon pa kung ang akusado ay Pilipino. Pangalawang kondisyon, na kung akusado kahit hindi siya Pilipino, ay andito siya sa Pilipinas. Pangatlo, kung akusado ay nagkasala ng krimen laban sa Filipino citizen.
So, ibig sabihin, kahit hindi siya Pilipino, kung ang biktima niya ay Pilipino. Ngayon, dito sa pangalawang paragraph, in the interest of justice, kung sa ngalan ng katarungan, the relevant Philippine authorities, yung police, NBI, o si PDEA, o di kayo yung Interpol natin, may dispense with, hindi na sila mag-imbestiga o mag-lilitis ng kaso sa ilalim nitong batas na to. Bagkus, sabi nila, kung meron ng ibang bansa o international tribunal na nag-iimbestiga na o di kaya naglilitis ng kasong ito. Bagkus, sabi niya instead, bagkus, the Philippine authorities may surrender. Nakasabi, may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Ito. If any. Tumatalon dali. Ako. Courts, if any. Kung mayroon mang appropriate international court, if any. So dito ba may appropriate criminal court? Sabihin natin na wala kasi hindi na tayo kasapi ng ICC. O wala ring ibang bansa na kumasok kay digong. So ibig sabihin zero, nada. Or ipadala, isuko sa ibang state pursuant to the extradition laws natin. At ng treaties, kung meron man treaties. Dahil wala ng treaty ang Pilipinas sa ICC, hindi na natin pwede hulihin at isuko si digong. Ganun lang po kasimple. So ngayon, ang nangyari, ang katotohanan, hinuli na, sinuko. Pero babalik pa rin ako sa kinwento kanina, ang option na may ay nagbibigay ng discretion or power to BBM and his men to choose, to decide whether to arrest and surrender. At kung, ulitin ko lang, at kung may power ka to arrest and decide, ibig sabihin po niyan ay you are now exercising jurisdiction. At kung bad faith ka sa pag-exercise ng jurisdiction, ang matatawag yan na grave abuse of discretion. At kung matawag na grave abuse of discretion, ang ibig sabihin, null and void ang ginawang pag-aresto. Ibig sabihin, walang bisa sa batas ang pag-aresto kay Duterte. The fact na lang na may choice kayo, hindi pa ninyo pinili yung tama. Dapat, bago ka mag-desisyon, nagbibigay ang option, nagbibigay sa iyo ng parang call to order to decide an issue with prudence and diligence. Kapag sinabi mo with prudence and diligence, alamin mo ang lahat ng mga factors na kaapekto. At kung ginawa mo man yan, mapwersa ka magbasa. Ano bang mga batas na may kinalaman dito? Mapwersa ka, mabasa mo yung Section 1, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Okay? So kung si Duterte ay tao, kinasuhan siya sa may warrant of arrest sa ICC, dapat equal protection ng pag-apply mo. Kung si Duterte o si Kibuloy na may warrant of arrest galing sa California, sa USA, dapat parehas ang pagtingin mo dyan. At ang ginawa ni BBM, ibang pagtingin niya kay Duterte. Total, ICC naman warrant. But there is no substantial distinction between a warrant of arrest issued by the ICC and the warrant of arrest issued by the California District Court and through the USA that already requested for the deportation of Kibuloy through extradition para managot siya sa kanyang kasalanan ginawa doon sa California. So kung walang pag-iba sa kanila, ay hindi mo pwede sabihin iba yung kay Duterte na batas ang gagamitin, iba na batas ang gagamitin mo kay Kibuloy. Okay, next. Let us now proceed. So kung gano'n ang mangyari, anong mangyari? Very clear. Illegal. Ngayon, sinabi pa, kung minsan may tinatawag ang Supreme Court. Kung minsan malabo ang batas. Anong ginagawa ng Supreme Court? Ang tinatawag namin statutory construction. Kapag mag-engage na yung korte ng statutory construction, alamin ang relevant na mga batas na may kinalaman doon. At makikita na nila ngayon, alamin nila ang history ng paggawa ng batas. At yung pinresenta kanina, history na ginawa ng Senado, ang final version ng Senate
on their final and third reading na inirekomenda ng committee na chaired by Senator Ninoy Aquino III, Noynoy Aquino, ay alamin kung anong gusto mangyari ng mga senador. At pinresenta ko kanina, ang gusto mangyari sa yung mga crimes against humanity na kung saan ang akusado ay hindi Pilipino. Ganun na kasimple. So ngayon, balik tayo ulit doon sa version ng Senate. May isa pa kong bagay na gusto ipunto. Sa version ng Senate po, nakalista kung ano-anong mga jurisdiction ang pwede nilang isuko ang isang tao. O ito, tingnan natin. Senate version. Universal Declaration ng Senate version. Sinabi sa Senate, the state shall exercise jurisdiction of persons, pero tingnan natin sa Section 15. Dito sa Section 15, nilista ng Senate version kung ano-ano ang mga international law na sakop na pwedeng isuko ang akusado. Dito, 1949 Geneva Convention. 1-4. Under 1977 Additional Protocols 1 and 2. Tapos letter B, the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its 1999 Second Protocol. Tapos letter C, Customary International Law. Letter D, 1948 Genocide Convention. Letter E, 2000 Optional Protocol to the 1989 Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict. Letter F, the 1998 Rome Statute of the International Criminal Courts, its elements and crimes, and its rules of procedure. Ibig sabihin, gusto ng Senado na isama kaagad ang Rome Statute. Pero tingnan natin ang final version. Ang final version naman ngayon, nung umabot na sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, ito na po napagkasunduan nila. Sa Section 15, balik tayo sa Section 15. Section 15, Applicability of International Law and Other Laws. Section 15, Applicability of International Law. In the application and interpretation of this law, Philippine courts shall be guided by the following sources. A, 1948 Genocide Convention. B, 1949 Geneva Convention. C, the 1954 Hague Convention. Letter D, 1998 Convention on the Rights of the Child and its 2000 Protocol. So wala nakalagay dyan na Rome Statute. In other words, sinadya yan na hindi mag-apply ang International Criminal Law. Kung bakit tinanggal. So, what it does not include is deemed excluded. Ex exclusio alterius ang mangyayari dyan. So, ito ngayon na nakita dyan nyo. Ibig sabihin, to summarize what I discussed dyan, here is yung sa version ng Senado, hindi kasama ang pag-aresto ng Pilipino para ipatapon sa ibang bansa. Pwedeng arestuhin at isuko yung suspect sa international laws na crime against humanity, genocide at war crimes. Hindi pwedeng isuko kung hindi Pilipino at kung nangyari sa ibang bansa ang insidente. So gets mo? Ibig sabihin, diyan mo makikita ngayon na bawal talaga ang pag-aresto kay BBM, kay Duterte at ipatapon sa diheg. So ito'y dinidiscuss ko habang nag-aabang tayo sa Lunes, alas 5 ng hapon, magla-live ako sa confirmation hearing sa kaso ni Duterte doon sa diheg. Okay? So at least siguro nakita na ninyo kung ano ang mga batas, ang history ng batas nito. So basta ang position ko until now is bawal hulihin at isuko. Dapat idinaan mo na sa korte natin. Okay? So Rolando Rito, tatay niyong karton, nag-asar. Huwag ka na ba mag-asar? O Allen Calvo, tinatawag kong kalbo na nga ako eh. Mahirap sa iyo. Siguro maganda pa din siguro nito, i-ban na kita, ban. Para hindi mo na ako matatawaging kalbo.
At, ah, si si Renato Nazaret ay ingay ng kalbong ito. Tinawag mo na ba yung kalbo? Tanggalin na kita. Ayoko ng mga mga tinatag na ad hominem dito. Wala namang personalan na kalbo na nga ako, obvious mo pa. Jake William, bawal naman talaga. Pero gayon, dahil bangag ang presidente ng Pinas, wag naman kami tawag bangag kung wala tayong ebidensya. Pero may ebidensya naman ata, okay lang. So, Mercy Bernal, doon kayo pumunta sa ICC at magreklamo na sinagot ng ICC. Hindi pa po nasagot ng issue ang ICC. ICC has not yet answered the legality or illegality of the arrest. Ang sinabi lang yan sa ICC, wala kaming pakialam kung paano nakarating si Digong dito. Ganun lang yan kasimple. Victoria Dinboer, good morning, Tony. I love to hear your legal terminology. Tapos Ruel Quijano, Engineer, send me your GCash amount. Ay, itong pinakamasarap pa na comment. Itong GCash ko po. Paintindihan nyo lang, wala akong trabaho, wala akong lisensya pag-abogado, hindi ako kikita sa korte. Kasi nanghingi na lang ako sa inyo. Ito na lang ang effort ko, nagre-research at magpresenta sa inyo. Para maintindihan ninyo kung ano ang mga batas natin patungkol sa lahat ng klaseng bagay. At sa panahon ngayon, ang diniscuss ko lang po ay patungkol sa ICC arrest kay Digong Duterte. Ito po ang aking savings BDO savings account. Kung gusto nyo, matutuwa talaga ako, ang aking kaluluwa. 04580-368-536. Ang pangalan ko po, ito. Maraming salamat ha. Kung hindi pwede kayo magpalipad, paliparan niyo naman ako kung may sobra kayo. At please naman, para patuloy-tuloy ito, kung pwede, maging member kayo sa YouTube channel ko. 75 pesos a month lamang po yan. Sana ba ako dito? Sana ko kanina, kay Ruel Quijano, ayaw nang hingi ng account. Si Kai Kumaro, tapos si Salome Matsubara. Magandang hapon po. Good evening po, sabi niya. God bless you, watching from Japan. Si Fidel Mercado, good afternoon Fidel. Amigo, God's grace, mercy and protection be with you. Salamat po. Jerome Labaho. Parang kamag-anak to ni J.K. Labaho. Ito ba si J.K. Labaho? Yung kumakanta ng sa ilalim ng puting ilaw. Yan si J.K. Labaho. Sa Sambuanga Dipolog City, Sambuanga del Norte. Isa ba? Hanapin kita, pupunta, mamasyal ako sa Dipolog. Si YouTube, Kwentong Barbero. Ganun ba? Okay lang yung mga comment na ganun. Si Pastor Rodi Rabi, Galaxy, good evening po, sir. Tapos si K3RO, baka yung sa gold reserve ng Pinas na binenta katuto pwedeng ipinundo sa ICC. Actually, 25 tons na gold reserve natin binenta ni BBM for 120 billion pesos. Yan kasama sa pinundo sa flood control na wala na rin. Si Rodi Rabi, Ginaline Isaac, Panyapon ta, Tuto Tirador, like me muna. Ilalike nyo ako ha. Huwag nyo kalimutan, ilike nyo ko para tuwing mayroon akong palabas, na-notify kayo. Si Nancy Punto, Katuto, sana tumakto ka din. Kung may pera tayo, manghingi ko ng pera kay Saldi na kaibigan ko. Saldi de la Yora, dyan sa Lian, Batangas. Hindi Saldi ko to ha. Saldi ko, mayaman yun. Isa ka sa mga kabilang sa mga taong karapat-dapat na makaupo sa ating gobyerno sa dahilang patas ka sa katiwiran. Tapos Jerry Bacares, double time, sayang ang bayad sa iyo. Ganun ba? Wala ka pa naman bayad sa akin eh. Rolando Catedrilla, kapatid ni Alex Catedrilla sa Melbourne, Australia, na siyang nag-compose ng kanta, Ikakasal ka na! Yan nag-compose kamag-anak niya si Alex Catedrilla. Bergie Piquero, tapos Kennedy TV, nakakasawa na ang labanan sa isip at katwiran, dalhin sa labanan sa katawan. Pagbabarilin na lang lahat ng ICC personal, wag naman yung barilan. Mapangit naman yun. Si Noel Clemente, bakit kasi di mo maintindihan ng pinaliwanag ko na sa iyo, Noel eh. Ikaw ang hindi nakakaintindi, pasensya ka na Noel ha, babae ka ba? Pag-aralan mo na maigi. Hindi mo naintindihan.
So Nancy Punto, ilan-ilan na lang ang mga kagaya mo na marunong mag-analisa tama o mali. Salamat at may kagaya mo pa. Salamat po. At Kamuti 124, kapag si Junior ang makukulong dito, lang yan. Dito lang sa Pilipinas si kulong, wag na dalhin sa iba. Si Bunggaot, di ka na abogado, di ba kalbo? Okay na sana, di ka abogado, okay na sana yun eh. Pero nagdutugan mo pa kalbo, ay tagalin na lang kita. Tapos Roberto Kinagan, bawal pala, bakit hindi mo hinarang noon pa? Bakit ako ba doon? Kasi kung nandun ako, hinarang ko talaga. Kaya na ang katotohanan ng buhay, Roberto Kinagan. Ganito po katotohanan ng buhay. Inabuso nila ang kapangyarihan nila. Sila ang nakaupo. So wala tayong magagawa. Yun ang gusto nila eh. Pero may tinatagpo na reckoning. Pagdating ng panahon, sabi nga ni Aisa Sigire, pagdating ng panahon, kung hindi ka na dyan, kapaparusahan na rin sila. Okay? Yan ang ibig sabihin ng PNP, pagdating ng panahon. Sabi ni Kamuti, correct kasi toto. Tapos Mercy Bernal, kahit anong pasabihin mo, karma is real. Yan, talagang karma, talagang lagi may karma. Kaya nga, nasusunod sila ngayon sa mga wish ko lang. Wish ni Cara David, na yung lahat ng kurap mamamatay. Sino ba namatay? Si Akop. Sunod si Cabral. Pero duda ako kay Cabral, hindi namatay yun. Sunod sino pa ba? Naku, kaibigan ko ito eh. Kumpare ko pa. Si James Jimenez. Pero tingin ko hindi yun kurap eh. Sino pa ba iba? Yung iba malapit na. Si Luisito Caparos. Illegal talaga ang kumuha kay PRRD. Kasi nga, mga traidor. Lydia Chang. Well explained, understood by listeners. Salamat naman, intindihan niyo po. Tapos si Kim Chang Paul, bakit naman tinawag mo pa akong kalbo? Ano na kalbo? Kung ganun pala, edi tanggalin lang kita kaysa sasama pa ang loob ko. Bili niyo kong birahin, wag lang maglagay ng kalbo. Kevins Bacol. Tapos si Armando De Lorino, parehas tayo ngayon DDS. Alan Dunina, Bato, vlogger ka na pala, sumuko ka na. Sino ba yung sinasabi mo? Tapos, John Adorno, bubu ka pala, kalbo. Ay, wag mo naman akong tawagin kalbo. Pwede na yung bubu, okay na, tatanggapin ko yun. Pero yung kalbo pa, kalbo na nga ako eh. Puta, hindi siya mablock kasi sa Facebook pala siya nag-comment. Breath Bands, watching from Romblon, napakapalinaw ng paliwanag. Salamat po. Sa Rom Elisis, kaya disbar, marites ka. Ay, okay lang marites, okay lang yan, hindi mo ko tinawag kalbo. Hindi po ako na-disbar dahil sa marites. Na-disbar po ako dahil pagiging aktivista ko. Aktivista ako sa pagsasampa ng reklamo sa mga plunder laban sa congressman namin. At ang mali ko lang doon, na i-post ko sa Facebook na hindi ko pa naisampa sa ombudsman. Kasalanan daw yun. Kailangan daw, isampa muna sa ombudsman bago ko ipopost. Okay. Well, lesson learned, but learned the hardest and the most difficult and the most painful way. Natanggalan ako lisensya. Okay lang. Joey Nadal, wala na pag-asa makauwi ang kriminal na yan. Lahat ng kasalanan ginawa. Bakit pa may ebidensya ka ba na kriminal siya? May wala tayong ebidensya na direkta na siya ang nag-utos sa mga pulis. Pero naniwala tayo na siya nag-utos. Ang problema lamang natin po, pagdating sa usapin kung ikulong o hindi natin magagamit ang paniwala bilang ebidensya para ipakulong mong isang tao. Okay? Tapos, Yolando Geregali, ang madaling salita, political motivated. Yes, you hit it right on the nail. On the head of the nail. Tapos, Susana Kilantang, salamat ito tiradot maliwanag ang paliwanag mo. Raimundo Ribucas, kahit anong gawin atin, hindi ngayon makauwi. Dapat kumbati na sa substance. Tapos, sino pa? Si Salome Matsura, CCS. Ano ibig sabihin ng CCS? Tapos, Mantis, on 20 October 2025, the International Criminal Court, Pretrial Chamber dismissed this challenge to court. Ang pretrial chamber lang po yan, Mantis. Tama po kayo, tama po. Pero ang problema, nag-apila sila sa appeals chamber. At hanggang ngayon, naantay natin, wala pang decision ang appeals chamber. Ganun lang po kasimple. Antayin natin ang decision. Mamaya siguro i-discuss ko yung kung anong status na sa appeals chamber. Sa Ventures, discuss mo naman ang batas ng ICC. Okay.
So, Ivan Servo, maayong gabi sa Takurong. O, mga taga-Takurong, maayong gabi sa inyo tanan. Raimundo Rebocas, yari si Sara, bagong NBI director. Ay, hindi. Dating PDP president yan si Magtibay, pero ayaw ko yung ginawa na pag-appoint sa kanya. Unang-una, wala siyang karanasan sa pagbaril. Abogado lamang siya. Pangalawa, ay naging Duterte, ano siya, president ng PDP. Pangatlo, ang kanyang asawa ay isa sa tinitingnan na iakusahan sa flood control project. So ano ngayon ang katalinuhan sa likod? Bakit pipiliin siya ni BBM? Eh ang asawa niya, congresswoman sa San Pedro, Laguna. Ang dami-daming ghost projects. Ayun, kabastusan talaga yan. Di, bahala na kayo dyan mag-isip. Pag may ebidensya pa ko, bibirahin ko ito. So, Mantis, inabuso ni Duterte kapangyarihan kaya may reckoning. O, kung inabuso man niya, ano naman ang abuso ni Bongbong Marcos? Ba't hindi mo gaya sasabihin? Grablers, Digong malapit na. Drowa, Rocon, hindi na to si Digong ang abusado sa lahat na bagay, na karma. Sino pang mas abusado? Si Digong na pinaniwala natin na pumatay na marami? O si BBM na nagdakaw ng trilyon-trilyon? Sige, kayo mag-isip, kayo magsalita. Tapos ito si Proud Pinoy, Makalene, okay lang. Pero wala sa topic natin ang Leni ay. Ang topic natin ay ICC. Wilfredo Clabotsa, Duterte lang malakas. Fernando Jr., good evening, Dr. Toto, relax lang po, wag ma-stress. Okay? Tapos si Antoinette Evangelista, dapat po talaga malinaw sa lahat ng tao ang pangyayari sa bansa. Maliwanagan ang mga isip ng tao sa maling ginawa nila sa dating Pangulo, Tatay Digong. Tapos hanggang dyan at huwag kalimutan, para lagi kayo mabibigyan ng aking notice ng aking vlogs, ay paki-like po. Okay? Maraming salamat at kung pwede mag-member kayo sa aking channel at pwede kung may sobra kayo mag-Gcash kayo sa akin. At kung pwede may sumali kayo sa channel ko as members. 75 pesos a month lang naman po yan. Para naman patuloy at kumasigla na magpresenta ng mga bagay-bagay na dapat ninyong malaman, lalo na yung batas, lalo na yung mga political issues natin. Oh, bye-bye!